Si Tony Bishop ang magiging panibagong import ng Barangay Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Pero babagay ba ito sa Barangay Ginebra? Yan ang pag-uusapan natin. Paki-like naman ang ating video at mag-subscribe bilang pagsuporta. Matagal-tagal na rin noong kumuha ang Barangay Ginebra ng panibagong import. Way back 2018 nung kuhanin nila si Charles Garcia. Pero hindi nga rin ito nagtagal at agad ding binalik ni Coach Tim Cone ang kanilang resident import na si Justin Brownlee. After nun ay every import conference ay si JB na yung kinukuha ng Barangay Ginebra. Hindi na nga nakapagtatakayan mga chong dahil every import conference kahit malalaki pa yung import na katapat ni Justin Brownlee ay nabibigyan pa rin niya ng kampyonato ang kanyang kupunan. At kung wala ngang doping issue na nangyari kay Brownlee ay panigurado na ito pa rin ang reinforcement ng Ginebra ngayong conference. Pero dahil nga sa issue na yan ay napilitan ang Barangay Ginebra na kumuha ng panibagong import. At yung nakuha nga nila ay itong si Tony Bishop. Hindi na nga ito bago sa PBA dahil naglaro na nga ito noon para sa Meralco Bolts at muntik-muntikan niya pang mabigyan ng kampyonato. At ang pumigil lang sa kanya ay ang Barangay Ginebra na kupunan niya na ngayon sa PBA. Maraming Barangay Ginebra fans ang nagsasabi na sa dinami-raming import dyan ay bakit si Tony Bishop pa ang kinuha ng Barangay Ginebra. Tinalo lang naman daw ito ni Justin Brownlee noong makatapat sa finals. At mismong si Ginebra assistant coach Olsen Racela nga ang sumagot niyan sa latest interview nito sa One Sports na unang-una ay hindi nga daw ball dominant import si Tony Bishop. Kaya perfect fit daw ito sa playing style na mayroon ang Barangay Ginebra na pagiging unselfish players. Dagdag pa ni Coach Olsen Racela na ang kupunan nga daw nila ay nabubuhay sa ball movement, player movement at number of assists every game. Hindi nga daw ball dominant si Tony Bishop kaya hindi nga daw sila nahirapang magdesisyon na kuhanin itong pamalit kay Justin Brownlee. Alam naman nating lahat mga chong na yung laro ng Barangay Ginebra ay ball movement dahil sa sistema ni Coach Tim Cone at nasanay na rin sila sa playing style na mayroon si Justin Brownlee. At napakahirap ngang makahanap ng import na walang ego na kayang magtiwala sa kanyang teammates. Ayon pa nga mismo kay Coach Olsen Racela ay minsan nga daw yung mga imports kapag dininay nakatayo na lang sa gilid. At hindi nga daw ganun si Tony Bishop dahil very active nga daw ito sa loob at gumagawa nga ito ng paraan para makakuha ng possession. Bukod nga sa pagiging masipag trumabaho nitong si Tony Bishop para makakuha ng bola, ay pinuri nga rin ni Coach Olsen Racela ang opensa at depensa ng kanilang bagong import. Magaling nga daw itong dumepensa sa kanyang position at kaya nga nitong dumepensa sa mga kapwa niya imports. At the same time, reliable outside threat din daw ito. Meron na nga daw silang Japet Aguilar at Christian Stan Hardiger para sa loob ng painted area. Ay kailangan nga daw nila ng import na gaya nitong si Tony Bishop na kayang maglaro ng perimeter at mag-spread ng floor para sa Barangay Ginebra local players. At kayang-kaya nga yang gawin ni Bishop dahil meron na itong outside shooting. Sa ngayon nga daw ay kinakailangan nilang tulungan si Tony Bishop sa kanilang team practice para makapag-blend sa kanilang sistema. Ang magandang balita nga daw ay kaposisyon ni Justin Brownlee si Tony Bishop. Kaya konting adjustment na lang daw yung kanilang kinakailangan gawin. At yan na nga lang daw ang kanilang kulang sa ngayon. Gaya nga ng sabi ni Assistant Coach Olsen Racela,
ay kaparehas lang ng posisyon ni Tony Bishop si Justin Brownlee. Kaya naman, same Barangay Ginebra pa rin ang ating makikita. May konting pagbabago nga lang ngayong conference dahil nadagdag nga sa kanila itong si Maverick Ahamnisi at Tony Bishop na magdadagdag flavor sa kanilang koponan. Kung ako ang tatanungin mga chong, ay bagay na bagay itong si Tony Bishop sa koponan ni Coach Tim Cone. Dahil parehas na parehas sila ni Justin Brownlee. Humble player, walang ego, may tiwala sa kanyang mga teammates. Ang pinakabentahe lang nitong si Tony Bishop ay yung kanyang magandang depensa at pagiging deadly pagdating sa perimeter area. At yan nga ang expected nating makikita kay Tony Bishop sa paparating na panibagong season ng PBA ngayong sa Ginebra na siya maglalaro. Sana lang talaga ay magawa niyang mapunan yung pagkawala ni Justin Brownlee.